Ayun, Miguel Ab shoutout po Luzon, Visayas at Mindanao. Especially po dyan sa Republic of Mindanao ni Digong sa Davao City. Naku po mga kababayan, meron lang po ako nakalap, no? May nag-send lang po sa akin. Disclaimer lang, hindi ko po gawa-gawa at hindi po ako nag-imbento ng kwento, which is may mga tawag dito ebidensya, may mga pruweba po na minsan inamin ni Inday na siya pala ay biktima ng rape. So ngayon, nagtaka lang din po ako, biktima pala si Inday, bakit kumampi pa sa rapist? Diba? Kumakampi kay Kibuloy, pinaglaban si Kibuloy at nagsorry pa sa mga KOGC na miyembro ni Kibuloy na kung bakit iningganyo daw niya ang KOGC na iboto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung naalala ninyo, sabi nga ni Inday Sara, ako po ay nanghingi ng paumanhin sa miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ sa pagboto ninyo kay Bongbong Marcos sa ginawa nilang panggigipit at pagpapahirap kay Pastor Apollo Carrion Kibuloy. Sabi niya. So pero dito mga kababayan, meron pa ko ipapanood sa inyong video na kung saan si Jessica Soho po ito, luma na po siya na balita. Ngunit isa din pala si Inday Sara sa biktima ng rape pero pinagtanggol si Kibuloy. So ito po, panoorin niyo po. Umamin ang anak ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na si dating Mayor Sara Duterte na siya raw ay isa ring rape victim. Nahiya ako magsabi na gano'n. Diba? Biruin nyo, umamin si Inday na siya ay biktima ng rape. Sabi pa nga niya dito, hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Pinagtanggol niya si Kibuloy, na kung saan ilang mga kababaihan na dating minor de edad na hanggang sa ngayon dalaga na, may edad na nagrereklamo. Isa na yung si alias Amanda, isa na yung nasa Amerika, isa na yung isang Russian, 'di ba? Ang dami nila almost siguro mga 12 rape victim ni Kibuloy na nagreklamo nga sa Senado na kung saan nga ay ito ay pinakinggan ni Senador tawag dito Risa Hontiveros. And then yun nga nangyari, si Kibuloy nakulong, inaresto hanggang sa nagtago at kinutkot nga yung lugar ni Kibuloy doon. Maraming kinutkot, ganyan-ganyan. Nandun lumabas, no? At kasi kung hindi siya lumabas, pasasabugin yung lugar. Ngayon lumabas. Bakit? Nagtaka lang po ako mga kababayan na bakit ganun? Na mismong itong si Inday ay pinagtanggol at tawag dito, dinipinsahan si Kibuloy. Na alam naman niya na mga babae rin siya. Babae rin ba siya? Hindi ko rin sure. Babae rin siya na may kapwa din na siya na babae na nabiktima ni Kibuloy. Not only 1, 2, 3, but 12. Diba? Actually, noon pa pala ito, dinimanda si Kibuloy sa Davao. Hindi umipek ang demanda kay Kibuloy sa pamamagitan ng rape case, no? At mga nagrereklamong nire-rape daw ni Kibuloy at pinagsamantalahan kasi according sa kasulatan at nakasaad daw sa relihiyon ni Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ na kailangan mong magsakripisyo para sa Panginoon. So, yun. Oo, at kwento pa nga nung alias Amanda na pinapaligo daw siya nung si ano ba yun? Nung pangalan nun sabi ni alias Amanda si Canada ang apelyido, si Ingrid Canada. Kwininto nga ni alias Amanda kay yung pinauto sa kanya ni Ingrid Canada na paliguin gamit ang paboritong shampoo at palusyonin gamit ang paboritong lotion na gustong amoy ni Kibuloy, na kung saan pagkapasok daw niya sa kwarto, pinahiga daw siya, tapos nilimas-limas daw ni Kibuloy ang suso niya, tapos nung humiga siya sa kama, tinanggal daw ni Kibuloy dahan-dahan ang mga butones niya, tapos nung natanggal daw ni Kibuloy, hinalikan daw yung tiyan niya hanggang dito sa dibdib niya, tapos doon na, nirip na siya ni Kibuloy. So ngayon, mga kababayan, yun ang
kwento ng mga biktima ni Kibuloy. At bukod doon, hindi lang si alias Amanda, marami pang iba. Ganyan din ang ginawa ni Kibuloy doon sa Amerika. Oo, ginagawa niyang mga pastura. No, yung mga pastura kumbaga parang kumbaga sa Katoliko madre 'yon. Yung mga madre na 'yon doon nakatira sa kumbento ni Kibuloy, di umano, ihalin tulad lang natin ha. Meron kasing guest room or guest house si Kibuloy na kumbaga sa Katoliko parang kumbento na kung saan yung mga nagpapastura, mga pastoryal, doon titira, pero habang nandoon sila, kapag nandun si Kibuloy bibisita sa lugar na yon, ay isa sa kanila magsasakripisyo daw. Ang tawag ng sacrifice na yon ay basta may tawag sa sacrificial nun, o naibigay daw ang kanilang pagkababae kasi nandyan na daw ang anak ng Panginoon or appointed son of God na si Kibuloy. Yun ang kwininto nung nasa Amerika, no, na Pilipino din, parang half Philam, ganon. Tapos sa Russia, ganun din ang ginawa ni Kibuloy. Kaya nga hindi po pwede na gumagawa at nag-imbento-imbento lang ng kwento itong si alias Amanda na isa sa biktima ni Kibuloy, kasi halos lahat ng statement ni alias Amanda at nung nasa Amerika, pati yung nasa Russia at iilan pang kanyang mga nabiktima sa rape ay pareho ng karanasan at pareho ng nararanasan at pareho din ang ginawa. The same shampoo, the same amoy ng shampoo, lotion, ganun ang ginawa. Ayon din sa utos ni Ingrid Canada. Oo, kaya yun nga, nung na-wanted si Kibuloy na may 10 million sa ulo, tapos tag 1 million yung ulo ng 5 na mga tauhan ni Kibuloy, ay ganun nga ang kwento. Kaya nagtaka lang din po ako mga kababayan na ito palang si Inday ay isa din pala sa biktima ng rape, no? Biktima sa panghahalay. Pero nagtaka lang din po ako mga kababayan kung bakit halos ipagtanggol niya si Kibuloy, nakipagpatayan na siya sa pagtatanggol kay Kibuloy, at pumunta pa nga siya sa rally na bakit daw ipakulong si Kibuloy, na hindi naman daw totoo yung nang-rape si Kibuloy, hindi naman daw totoo na may ganong biktima. Kung hindi totoo na nang-rape si Kibuloy, 2011 pa lang, may file na pala ng case rape, no, or sexual harassment kay Kibuloy sa Davao. Hindi lang umipik. Bakit? Powerful si Kibuloy sa Davao, lalong-lalo na si Kibuloy ay kaibigan ni Digong. Isang sabi lang ni Digong doon, cancel nyo yan, burahin nyo yan. Bibigyan lang ni Kibuloy ng 2 tali na or 2 milyon yung 'di ba? Korte, tapos. At yun nga ang sabi ni Remulla, na mahirap din kasi mag-file ng case kapag ang kalaban mo sa lugar ninyo powerful. Makukontrol niya. Pwede niyang suhulan, pwede niyang bayaran ang mga taga-korte na kung saan ka nag-file. Sabi ni Remulla. Kaya ngayon, nagtaka lang ako mga kababayan na inamin naman mismo ni Inday na isa din po siya sa nabiktima ng rape. At mismong si Digong nga, isa sa nabiktima ng pang-aabuso ng pari, sabi ni Digong. Tapos ngayon, kung makatanggol kayo kay Kibuloy, ganun-ganun na lang. Diba? Sa bagay kasi mga kababayan, kung bakit pinagtanggol ni Digong at ni Inday si Kibuloy, kasi malaki ang napala nila. Yung mga yaman, ari-arian ni Kibuloy ay nasa kanila, 'di ba? At narinig nyo naman po mga kababayan, gusto nyo ulitin ko? Ayan, no. Umamin ang anak ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na si dating Mayor Sara Duterte na siya raw ay isa ring rape victim. Nahiya ako magsabi na gano'n. Diba? Nakita nyo? Tapos bigla na lang magtanggol kay Kibuloy. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Nabigyan nga ng tamang patas na laban at sa korte. Kaya nga naikulong si Kibuloy. Kasi kung hindi siya nang rape at wala siyang ginawang mali, bakit siya nagtatago at ayaw niyang lumabas? Kailangan kalkalin pa yung lupa niya dun. Kailangan miminahin pa siya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound, 'di ba? So yun na nga, mga kababayan, 'di ba? Si Sara Duterte biktima din pala ng rape, tapos pinagtanggol niya si Kibuloy. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.